Yes, Lord, we're standing on your faithfulness, O God. Ama, sa oras na ito, minsan pa nagpapasalamat po kami. Buhay kami, O Diyos. Malakas kami, malusog kami. Kasama namin ang aming pamilya. Hindi kami nagutom sa loob ng isang linggo. You are always there, Lord, in our battles. Hindi mo kami iniiwan sa aming laban. You are fighting our battles, O God. Right now, Lord, eto po kami, minsan pa lumalapit kami sa inyo. Inaamin na kung wala ka sa amin ay wala po kaming magagawa. And right now, kung ano man po ang mga kasalanan na aming nagawa, humihingi po kami ng kapatawaran sa inyo. At dalangin namin, O Diyos, na pakalinisin mo kami ng iyong makapangyarihang dugo. At hayaan mong dumaloy ang iyong presensya, banal na Espiritu. Kayo po ang mangusap sa gabing ito. Kayo ang kumatagpo sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Whatever the needs of your people tonight, Lord, I declare in the name of Jesus, Ikaw ang kikilos sa mga sitwasyon na napaka-imposible. Ikaw ang gagawa ng milagro. Ikaw ang magpapagaling, Lord, sa lahat ng karamdaman na meron ng iyong mga anak o even ang kanilang pamilya. Right now, in the name of Jesus, we apply the power of the blood of Jesus sa amin at sa aming pamilya. And as we listen to your word, kumilos po kayo, banal na Espiritu. Kayo po ang aming main speaker. Kayo ang pastor ng church na ito. Lord, we give you the liberty to speak to your people tonight. We give you the honor, Lord Jesus, to move in this place. Panginoon, kung wala kay, wala po kami. Lord, gamitin mo ko for your glory. And I declare that something good is going to happen sa bawat isa sa amin. Father, we give you all the glory. We give you all the praise. In the name of Jesus we pray. And all God's people will say, Amen and Amen. Sige po, pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos? Makakaupo na po tayo. Good afternoon po sa bawat isa. Hindi na pala afternoon, evening na. Papalitan ko siya. Good evening. Sabihin mo sa katabi mo, magandang gabi sa'yo. Amen? So tonight, we are happy na nandito po muli tayo. Napakabilis ng panahon. Today is already March 10. Malapit na naman ang Pasko. Amen? Magigreet na naman tayo ng Merry Christmas, Happy New Year. So ganyan po kabilis ang ikot ng mundo. We are so happy and we're glad na kahit na mabilis ang ikot ng mundo, ay hindi tayo pinababayaan ng ating Diyos. So ano po ang topic natin for tonight? Ang title po niya is Christ, Our Hope in Life and Death. Now, malapit na po ang Holy Week. Sa 28, 29, I think, kung di ako nagkakamali, it will be Holy Thursday, Good Friday, and then we have the Easter Sunday na po. So every year ay meron po tayong isang date or dalawang date wherein we are celebrating the Holy Week. Just to remember what Christ has done for us. Of course, alam ko po lahat sa atin, lalo na yung mga matagal ng Kristiyano, ay alam na ninyo kung anong nangyari doon sa krus. Alam na ninyo kung ano ang dinanas ng ating Panginoong Yesus. But many times ay nakakalimot po tayo. We tend to forget what Christ has done for us. Kaya nag-set po ng special date sa ating annual calendar just to commemorate the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Now, alam naman po natin na sabi diyan, Christ our hope in life and death. Isa sa mga, hindi ko masabing isa, pero I believe one of the greatest fear of a person is about death. Tungkol sa kamatayan. Sino pong nandito na hindi kayo natatakot mamatay? Magsabi ng amen. Oh, praise God. Merong mga nagsabi ng amen. What about the rest? Hindi po ba kayo natatakot mamatay?
honestly speaking, lahat tayo, pag pinag-uusapan na ang kamatayan, nagkakaroon po tayo ng takot. Can I hear an amen? Let's be honest. Ano po? Why? Because we do not know what's going to happen in the future. Sa kabila, hindi natin alam. Parang wala tayong kasiguraduhan kung anong pupuntahan natin. And then, ikalawa, iniisip natin yung maiiwanan natin. Ano po? So, there are so many things that we are thinking when it comes to death. But sure enough, lahat po tayo ay may tinatawag na expiration date. Nasubukan nyo na po bang tignan yung mga labels ng mga delata, ng mga noodles, lahat ng pagkain, merong nakalagay po doon ng date. Even yung mga gamot. Lahat ay merong expiration date. Ibig sabihin, merong katapusan yung bagay na yon na hindi mo na siya pwedeng kainin pagka yan ay na-expired na. The same with us. Lahat po tayo, hindi lang natin masasabi kung kailan, but there is a time wherein lahat po tayo ay papanaw sa planet Earth. Wala pong matitira. We will all face God one day. At ang sure po na sure dyan, pag ikaw ay namatay, ikaw lang mag-isa. Hindi ka pwedeng patulong sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa iyong asawa, at sasabihin mo na, pwede bang tulungan mo ko? Habang ako'y nagbibiyahe sa kabila. Wala pong ganon. Tayong mag-isa lang ang aharap sa Diyos. Minsan ay meron po kami nga napanood na documentary tungkol sa mga pharaohs na yung mga leaders sa Egypt, nagpapagawa sila ng mga pyramid, and then may mga burial place sila doon, at sila ay ginagawang mummy. Hindi po sila talagang natutunaw, nagiging abo. Kasi ang paniwala nila, magdadala sila ng mga bagay na gusto nilang dalhin sa kabila, and as they travel, naniniwala po sila na sa kanilang pagbibiyahe ay yung lahat ng mga nilagay nila doon sa kanilang tomb, may ginto, kung ano-ano, ay madadala po nila. Pero sa atin, na mga Kristiyano, pag tayo ay namatay, wala po tayong dadalhin kahit anong bagay dito sa planet Earth. Can I hear an amen? Kaya nga itong Holy Week na ito, mayroong isang portion sa mga Katoliko, yung tinatawag nating Ash Wednesday, na kung saan ay nilalagyan ng abo yung noo nila. Ito ay isang reminder na from dust thou art, and unto dust thou shall return. Galing ka sa abo, sa alikabok, babalik ka rin doon sa alikabok. But I have good news for you this evening. Kesa buhay tayo o tayo'y mamatay, we have our hope. Meron tayong pag-asa dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay mamatay at muling nabuhay doon sa krus. So please do not forget, pag nawawalan ka na ng pag-asa, remember, Christ is our hope in life and in death. Now what does it mean that Jesus died for our sins? Ano bang ibig sabihin kung bakit si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan? Ang sabi niya sa next slide, Christ's death, our gain. We are the recipients of the benefits of His death and resurrection. So tayo po yung nakinabang. Tayo ang may pakinabang sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, tayo ang nakinabang. Sige po, sabihin ninyo. Yes, we are the recipients. Ibig sabihin, ikaw at ako ang siyang may pakinabang sa ginawa ng Panginoon. Now, kung mayroong pakinabang, paano po natin matatanggap ang mga benefits of Christ's death and resurrection? Now, how can we receive? How to receive the benefits of Christ's death and resurrection? Number 1, understand God's plan of salvation. Ang pinakauna po dyan, kailangan naunawaan natin ang plano ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Bakit kailangan iligtas ang tao?
Bakit kailangan mamatay ni Jesus doon sa krus? Bakit kinakailangan na ibigay niya ang kanyang buhay para sa sanlibutan? Sino ba tayo? Ano po? Ang sabi sa Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Ibig sabihin, lahat tayo ay nagkasala. Lahat po na nagkasala dito ay magsabi ng amen. Praise God. Salamat po sa pag-amin na yan. At ang sabi dito, walang exemption. Lahat tayo nagkasala. And then sa Romans 6 verse 23, basahin po natin sabay-sabay. "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." So may kabayaran po ang kasalanan. Ang kabayaran nito ay kamatayan. Sayang, kung hindi sana nagkasala si Adan at si Eva, dapat nandun pa rin tayo sa paradise. Maganda yung buhay, walang nagkakasakit, walang namamatay, masaya, lahat ay nandun na, hindi mo na kailangan magtrabaho, everything is provided, and the presence of God is there. Pero nakakalungkot, nahulog po sa kasalanan ang ating mga unang mga magulang si Adan at si Eva, and because of that, nagkaroon ng parusa. The wages of sin is death. Ang sabi ng Diyos kina Adan at kay Eva, sa oras na kainin nyo ang bunga ng the tree of knowledge of good and evil, ay mamamatay kayo. That is a warning. Pero natukso po sila. Kinain pa rin nila dahil tinukso sila ni Satanas. Kaya po namatay sila. Dalawang klase ng kamatayan ang kanilang naranasan. Yung kanilang spiritual death at yung kanilang physical death. Kaya po ang isang tao ay kinakailangan siyang maborn again dahil yung kanyang spiritual na kalalagayan during that time, ito po ay namatay. Yung kanyang bahagi ng spirit, because man is composed of body, soul, and spirit. Kaya ang kanyang ugnayan sa Diyos ay naputol. Wala po siyang maayos na ugnayan sa Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, kailangan silang umalis sa paradise, kundi mamumuhay sila sa kasalanan. Pero may plano po ang Diyos dahil mahal niya ang tao. Now, what are the things Christ accomplished in His death? Ano ba yung mga bagay na na-accomplish, natapos ni Jesus sa kanyang kamatayan? Number 1, yung pong tinatawag na expiation o yung pagbabayad sala. Anong ibig sabihin na expiation? It means the removal of our sin and guilt, the obstacle to the relationship between God and human beings. Christ's death removes, expiates our sin and guilt. The guilt of our sin was taken away from us and placed on Christ, who discharged it by His death. So yung number 1 pong na-accomplish ni Lord, yung pagbabayad sala sa ating mga kasalanan. Dapat ikaw at ako ang magbayad ng ating mga kasalanan. Because the Bible is very clear, for the wages of sin is death. May kabayaran po ang kasalanan. Eternal death. Mapapawalay ka sa Diyos, hindi lang dito sa lupa, kundi hanggang sa kabila. Kaya yung iba takot na mamatay dahil yung kanilang buhay ay hindi maayos. Hindi tama ang kanilang relasyon sa Diyos. And they have that fear of death na baka mapunta sila sa kapamakan. And that is true. Kung tayo lang, ang destination natin ay papunta talaga tayo ng impyerno. But praise God, because of what Jesus did, we have what we call eternal life. Can I hear an amen? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos because of what He did? Ang sabi po sa John chapter 1 verse 29, the next day, John pong binabanggit dito ay si John the Baptist, He saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." So, nung makita po ni John the Baptist si Jesus, agad niyang dineclare,
Look, ayan. He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. So may declaration na si Jesus ang mag-aalis sa kasalanan ng tao dahil ito ang nagpapahiwalay between God and men, ang kasalanan. Ano po? And then sa Isaiah 53 verse 6, basahin po natin. We all, like sheep have gone astray, each of us turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Grabe po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Inako niya, inako niya, binayad niya ang penalty, ang death penalty. Siya yung umako na dapat tayo ang mamatay doon sa krus. Kinuha po niya yon. That is what we call expiation. Number 2, anong ginawa ni Jesus? Propitiation. Ano po? Ito yung pagpawi ng galit. Sabi John, whereas expiation refers to the removal of our sins, propitiation refers to the removal of God's wrath, anger. By dying in our place for our sin, Christ removed the wrath of God that we justly deserve. So dun sa expiation, inalis po ng Diyos ang ating mga kasalanan. Yun naman propitiation, yung galit. Kasi ang nagpapagalit po sa Diyos, yung ating pagsuway, yung ating mga kasalanan, yung paglabag natin sa kanyang kalooban. So, may kasama pong galit yon. Galit siya sa mga ginagawa nating mga kasalanan. But because of what Jesus did, kinuha na po ni Lord. Ama, sa akin mo na ibigay lahat ng galit mo sa human race. Kaya po ngayon, hindi na galit si Lord sa atin. Amen. Because Christ has already took the penalty for our sin. Napawi na po ang galit ng Diyos. Hebrews 2 verse 17. Therefore, in all things, he had to be made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. He had to be made like his brethren. Kinakailangan na maging tao siya. Kaya po pag meron tayong mga pinagdaraanan na pagdurusa, mga problema, mga sakit sa katawan, alam po nyo, naranasan ni Jesus yan. Naranasan niyang masaktan. Naranasan niyang mabitray ng kanyang disciple. Naranasan niyang tinalikuran siya ng mga taong pinaglilingkuran niya. Naranasan niya kung gaano kasakit ang mawalan ng mga mahal sa buhay. Even his own disciple, binitray siya. Church, I have good news for you. Kung ano man ang pinagdaraanan mo, nadarama din ni Jesus yan. Amen. Alam ni Jesus kung paano maging tao. Kaya po siya naging kamukha natin kasi ang nililigtas niya ay tao. Naalala ko yung isang kwento tungkol sa isang bata na nakita po niya yung mga langgam na nandoon sa puno. And then nabalitaan niya na mayroong darating na bagyo, malakas. Malakas din ang ulan. At ang sabi niya, paano kaya maliligtas ang mga langgam na ito? Paano sila maiiwas doon sa baha? Siguradong mamamatay sila. Ang sabi po ng batang ito, siguro, sabi niya, kung magiging kagaya nila akong langgam, masasabi ko sa kanila ang warning ng kapahamakan. Alam po niyo si Lord ganyan. Because we are human being, kaya siya naging tao para iligtas ang tao. Kaya po alam niya kung ano ang nararamdaman mo, kapatid. Alam niya yung mga panahon na gusto mo nang mag-give up. Alam niya yung panahon na masama ang pakiramdam mo. Alam niya yung panahon na parang nag-iisa ka lang. Jesus knows kung ano man ang nadarama natin sa kasalukuyan. And praise God, dahil alam po niya, kayang-kaya niya tayong ibangon sa anumang pagkakalugmok
kayang-kaya na tayong tulungan sa lahat ng mga pinagdaraanan natin. 1 John 4 verse 10. And this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Sa NLT po, New Living Translation, this is real love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice para ano? To take away our sins. Para alisin ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, praise God po, nang dahil sa ginawa ni Jesus, napawi na ang galit ng Diyos Ama because of our sins. Ano pa pong ginawa ni Jesus? Number 3, reconciliation. Muling pagkakasundo. Sabi niya dito, whereas expiation refers to the removal of our sins, propitiation refers to the removal of God's wrath, reconciliation refers to the removal of our alienation o yung pagkakalayo from God. So, expiation, inaalis ang kasalanan. Propitiation, inaalis yung galit ng Diyos. And then reconciliation, inaalis yung pagkakalayo po natin. Now remember, hindi makakalapit ang tao sa Diyos kung may kasalanan. Because God, He is holy. Without holiness, we can never see God. Are you listening, church? Kung walang kabanalan, ay hindi natin makikita ang Diyos because God, He is holy. And anything that cause us to sin, ang anumang kasalanan ang siyang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makalapit sa Diyos. But praise God, because of what Jesus did, pwede na tayong lumapit sa presensya ng Diyos dahil kinuha na niya, binayaran na niya ang ating mga kasalanan. Sino pong masaya dito na pwede na tayong makapagkasundo sa Diyos, magsabi ng Amen? Church, naintindihan po ba natin ang tinuturo ko ngayon? This is very important. We have to be reminded kung anong ginawa ni Jesus. Nang sa gayon, hindi mo ipagwawalang bahala ang kanyang pag-ibig sa iyo. Hindi mo ito ipagpapalit sa anumang kayamanan sa mundo, sa kanino mang tao, hindi mo siya ipagpapalit dahil walang magmamahal sa iyo ng kagaya ng ginawa ni Jesus. Can I hear an amen, church? Only Jesus can do what He did. Romans 5 verse 10 to 11. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Kaya meron na pong pakikipagkasundo ang tao sa Diyos because of what Jesus Christ has done. So number 1, expiation. Number 2, propitiation. Number 3, reconciliation. Number 4, we have redemption o yung pagtubos sa kasalanan. Hindi lang inalis, kundi tayo ay talagang binili. Ano po? Our sins had put us in captivity, slavery, imprisonment, from which we need to be delivered. The price that is paid to deliver someone from captivity is called ransom. Now, nakabalita na po ba kayo ng halimbawa na meron kayong napanood at yung pinapanood nyo is about kidnapping? Paano mariredeem yung kinidnap na yon? Maybe mayaman yung taong yon tapos kinidnap. And then tatawag yung mga kidnapper doon sa kamag-anak ng kinidnap na yon at hihingi po sila ng tinatawag nating ransom. O, kailangan bayaran nyo to, kundi mamamatay ito. Alam nyo po ba, because of sin,
tayo ay naging alipin ni Satanas. Siya ang nasusunod sa buhay natin. Hindi tayo makawala sa kasalanan. Hindi tayo makawala sa nasa ng laman because of what Satan did to us. Parang wala ka ng pag-asa. Gusto mong magbago, hindi mo kayang magbago. May bisyo ka, gusto mong iwanan ng bisyo mo, hindi mo kaya. Because you are enslaved. Ano po? Tayo ay naging alipin. So, kailangan merong ransom. Kailangan merong magbayad. At alam po niyo kung sinong nagbayad. Sino pong nagbayad para lumaya tayo? Can I hear the name of that person? Shout it out, church! Jesus has paid the ransom para lumaya ka at lumaya ako. Pwede po bang palakpakan muli natin ang Diyos? Now, there are three things. Sabi niya dito, there are three things we had to be released from. The curse of the law, the guilt of sin, and the power of sin. Christ redeemed us from each of this. So, yung mga sumpa po, yung guilt, yung guilt feeling pag nagkasala ka, alam mong nagkasala ka at takot ka sa kabayaran ng kasalanan na yan. And the power of sin. Ang sabi sa Galatians chapter 3 verse 13 to 14. Gusto ko pong pag-uwi nyo sa bahay, basahin nyo po uli ang mga verses na ito. Basahin ninyo sa Tagalog, hayaan yung mag-sink deep sa inyong mind, sa inyong heart. Nasa gayon, pag kayo ay tinutukso ng kaaway, kinokondem kayo sa inyong mga kasalanan, you can declare what Christ has done for us. Amen. So let us read. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Christ has become a curse for us. Lahat ng sumpa sa buhay mo, kinuha na ni Jesus. Amen. Lahat ng sumpa ng kasalanan, kinuha na ni Jesus. And now, ang sabi dito sa verse 14, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles. Tayo po, yung mga hentil. Pag hindi ka Hudyo, hindi ka Israelites, ikaw ang tawag sa atin ay mga Gentiles. Hentil. At ang sabi dito, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. Now kapatid, alam mo ba kung anong plano ni Lord para sa buhay natin? Alam ko may mga pinagdaraanan tayo. Kumisan kasalatan sa pera, kumisan mga pagsubok, iniisip mo tuloy, Lord, bless ba ako? Definitely we are blessed. Yun ang destiny po natin. Ang sabi sa Jeremiah 29 verse 11, ano pong sinasabi doon? My plans for you are to prosper you and not to harm you. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you. Plans to give you hope and a future. Kapatid, ang future natin ay nasa Panginoon. Amen. Kung takot ka man sa hinaharap, huwag kang matatakot. Huwag mo munang isipin yung mga problema bukas. Because God is already there in our future. Amen. He is the same yesterday, today, and forever. Ano po yung blessing na yon? Sino bang mga nandito na taga Gen 122? Ano yung verse nyo? I will bless you so you can be a blessing. Paano tayo magiging blessing sa iba? Especially when it comes to giving. Paano ka makakatulong sa kapwa mo? Paano ka makakatulong doon sa mga taong lumalapit sa iyo kung ikaw mismo ay kulang na kulang? Naintindihan po ba natin?
So paano tayong makakatulong? When we have that blessing, ang purpose bakit i-bless ka ni Lord is that you can be a channel of blessing. Sino pong nandito, gusto nyo kayo yung palaging humihingi? Or kayo yung nagbibigay? Sino nandito na gusto nyo kayong nagbibigay? Magsabi ng amen. Ibig sabihin, pag nandun ka na sa stage that you are giving already to others, ibig sabihin, nag-overflow na yung pagpapala sa iyo. Amen? Because you cannot give what you do not have. That's why ang goal ng Panginoon, yung lahat ng mga curses of the law, curse of the ground, curse sa kabuhayan, yan po ay niredeem na ng ating Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. You were not redeemed with corruptible things. Hindi tayo naligtas sa pamagitan ng mga ginto, pilak o ano pa mang mga bagay na nawawala din. We are redeemed by the precious blood of Christ. Can I hear an amen po? We are redeemed. Tayo ay tinubos sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Yesu Kristo. So we are redeemed. Nandun yung redemption. Number 5. Anong ginawa ni Jesus? He defeat the power of darkness. Christ that defeated the power of Satan. He disarmed the rulers, authorities, and put them to open shame by triumphing over them in Him. Satan's only weapon that can ultimately hurt people is unforgiven sin. Kaya po, wala tayong laban sa kaaway kapag meron tayong bitbit na mga unforgiven sin. Mga kasalanang tinatago natin, mga kasalanang hindi pa natin pinagsisisihan, mga kasalanan na hindi pa natin sinuko sa Diyos, nagiging hadlang po yun sa tagumpay na nasa iyo na because of Jesus. That's why we need to confess. We need to ask forgiveness sa lahat ng mga kasalanan na meron tayo, and we have the power of the blood of Jesus. So, tinalo na po ni Jesus. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 13 to 15. And you being dead in your trespass and the uncircumcision of your flesh, He has made alive together with Him, having forgiven you all trespasses, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and He has taken out of the way, having nailed it to the cross. Verse 15. Malakas po, basahin niyo yung verse 15. Having triumphing over them in it, having disarmed. So may tagumpay na po tayo. May laban na tayo because Jesus has already won the victory against Satan and his demons. Pwede bang palakpakan natin ang tagumpay na yan? Palakpakan natin si Lord sa tagumpay na binigay niya sa atin. That's why you don't have to fear, mga kapatid. If God is for us, who can be against us? We have been redeemed, and the power of darkness has been defeated by our Lord Jesus Christ. What then are the death benefits for a child of God? At the cross, Jesus was taking your place. Kinuha niya yung pwesto natin. Forgiveness of sin, kapatawaran ng kasalanan. Resurrection, ano po? Kung mamatay man tayo, darating ang panahon that we will be changed into the image of Christ. Magre-resurrect po tayo, muli tayong mabubuhay kasama ni Jesus. Amen. A changed body, isang katawan na hindi na namamatay. Yun po ang magiging katawan natin.
We have salvation, eternal life, and we have freedom from bondages. Lahat ng mga pagkakabihag ni demonyo sa atin ay tayo po ngayon ay malaya na. And we have healing physically, emotionally, spiritually, and even financially. Kung minsan may sakit din ang mga bulsa natin. Tama, mali? Tama. Sino pong may mga sakit sa bulsa ngayon dito magsabi ng amen? You can have healing because of what Christ did. Amen? Wala kang sakit sa katawan, may sakit ka naman sa emosyon. Wala kang sakit sa emosyon, may sakit ka naman sa spiritual life mo. Malayo ka sa iyong relasyon sa Diyos. Or maybe, maayos ka sa tatlo, pero nagpe-fail ka when it comes to your finances. And I have good news for you. Niredeem na ni Lord ang curse of the ground. Nung nagkasala si Adan at si Eva. And we can be blessed. So we can be a blessing to others. Amen. Number 2, make a choice to accept God's gift of salvation. Now, naintindihan po ba natin yung mga tinuro ko na 5 ginawa ni Jesus? Now, what can we do? Ang pwede natin gawin ay magkaroon tayo ng isang desisyon na tanggapin natin yung ginawa ni Jesus. Hindi yung tinanggap mo lang, nag-pray ka lang na acceptance, tapos na. No. Ang pagtanggap kay Jesus sa isang panalangin, that is only the first step. But we will go on a journey na tayo ay magiging tunay na tagasunod ni Jesus. Magiging tunay tayong mga disipulo ni Kristo. It is not enough na gumawa ka o nagsalita ka ng isang panalangin, tapos na. It is a lifelong journey. Christianity is a lifelong journey. Discipleship is a lifelong journey. Pag sinabi mong disciple ka ni Jesus, talagang siya ang sinusunod mo. Ano po? And remember, ang goal natin ay marami ang maging tagasunod ni Jesus. Marami pa tayong madala sa Kanya. Subalit kung ikaw mismo ay hindi nakakilala sa Panginoon, paano mo siya ibabahagi sa iba? Kung ikaw mismo hindi mo nararanasan kung ano ang ginawa ni Jesus sa buhay mo, you cannot give what you do not have. You cannot share what you have not experienced. So kung nakaranas ka sa pag-ibig ni Lord, nakaranas ka sa Kanyang kaligtasan na binigay sa atin, praise God. Pero kung hanggang sa ngayon na hindi ka pa sure sa iyong kaligtasan, you need to make a choice. And that is to accept God's gift of salvation. Sabi sa next slide, sin carries with it consequences. While we may choose our sins, ano po yung kasunod? We cannot choose the consequences. Now remember, the Bible says, for the wages of sin is death. Palaging merong kaakibat na kaparusahan ang kasalanan. So, when it comes to forgiveness, patatawarin tayo ni Lord. Pero kapatid, may consequence po yun. Kapag may ginawa tayong kasalanan, patatawarin tayo ng Panginoon, pero may consequence po yun. Ano? At ang nakakatakot, hindi ka makakapamili kung ano yung kaparusahan nun. You are forgiven, pero merong kabayaran yung mga kasalanan na yun. Ano po? And there are times, hindi tayo nagiging maingat kahit Kristiyano ka na. Pinipili pa rin nating magkasala. Sasabihin natin, mamayang gabi, ihingi na lang ako ng tawad kay Lord. Ang isang tunay na Kristiyano tumanggap kay Jesus, alam niya kung ano ang consequence ng kasalanan. Nagkakaroon ka ng godly fear. Nagkakaroon ka ng takot na mapawalay sa Diyos. Nagkakaroon ka ng takot na baka hindi matuwa ang Panginoon sa iyong ginagawa. Now remember, kung ano man pong mangyari sa ating buhay, huwag nating isisi yan sa kapwa natin. Ikaw at ikaw ang nagdesisyon yan. Can I hear an amen? Nag-asawa ka, huwag mong isisisi sa iba. Bakit kasi ito yung pinakasalan ko eh? Ikaw ang nagpakasal eh.
Di ba? Ikaw ang nanligaw at ikaw naman na babae, sinagot mo siya. Kayo ay nagpakasal. And then ngayon na may problema kayo, nagsisisihan kayo. Naalala niyo po si Adan at si Eva, di ba? Nung nagkasala sila, tinanong ni Lord si Adan, Adan, bakit mo kinain yung bunga na pinagbabawal ko sa iyo? Ang sabi po ni Adan, Lord, ito kasing babaeng binigay mo sa akin eh. This woman na binigay mo, kasalanan niya, kasalanan niya, kasalanan niya. Ganyan tayo, no? Pag tayo yung may ginawang mali, pinapasa yung sisi sa iba. Para bang sinasabi natin, kasi siya po eh. Siya yung naging dahilan. Then anong ginawa po ni Eva? Eva, bakit mo ginawa yun? Bakit kimuha ka ng bunga ng pinagbabawal ko at binigay mo pa sa iyong asawa? Siya po kasi eh. Ito pong snake na ito. Baka kasi sabihin ko yung ahas na wala yung AIDS ko. Kaya snake na lang. Joke lang. Papatawa lang po ako para hindi tayo masyadong seryoso. No? So, yung sisihan nandoon. But we make choices. So, yung mga choice na ginagawa mo ngayon, yung pag-aasawa mo ng maaga, yung pagsuway mo sa magulang mo, yung hindi ka nakatapos, lahat ng mangyayari sa atin, tayo po ang may gusto niyan. Kaya kailangan, we must make a choice na unahan mo ang kaligtasan na galing sa Diyos. John chapter 3 verse 14 to 16. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Verse 16, ito, memorize nyo ito. Basahin nyo pong malakas. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kapatid, ginawa na lahat ni Lord. Ang kailangan mo na lang gawin, piliin mo na tanggapin si Jesus at paglingkuran siya sa iyong buhay. Revelation 20 verse 15. Basahin po natin sabay-sabay. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Nakakatakot po ito. That's why we need to share the gospel. We need to share what Christ did sa inyong kamag-anak, sa inyong mahal sa buhay. Kasi totoo po ang langit at impyerno. And sad to say, wala pong purgatoryong nakalagay sa Bible. There are only two places that a person can go when he or she dies. And that is heaven and hell. Once na napunta ka sa impyerno, hindi ka na makakaalis doon. Once na napunta ka sa langit, hindi ka na rin makakaalis doon. Ngayon, ang tanong, sino pong nandito na gusto niyong pumunta sa impyerno, sumigaw ng malakas na amen? Ay, nako, sino yun? Kapatid, hindi niya alam, hindi niya naintindihan. Huwag niyo pong pipiliin ang pumunta kayo ng impyerno because that is eternal. Walang katapusang oras. Hindi kagaya ngayon, alam mo, bukas, another day, 24 hours, doon po, walang oras. Bilangin nyo man ang lahat ng buhangin sa dalampasigan ng dagat, hindi nyo po kayang bilangin yung eternity. Bilangin natin lahat ng mga stars sa kalangitan, you cannot count them. Because when we're talking about eternity, walang katapusan. That's why you need to choose. Kung gusto mong mag-benefit sa ginawa ni Jesus, siguraduhin mong ligtas ka. Can I hear an amen po? Siguraduhan tamo pong ligtas tamo. Siguraduhan tamo nga tsu tamo keng ginutang Heso Kristo. Siguraduhin natin na kay Jesus tayo. Make sure your life belongs to Jesus. Because nakasalalay dyan ang patutunguhan mo sa kabilang buhay. Luke 10 verse 20. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. So anong kwento ng
Ang galing mong mag-ministry, lahat. Ang galing mo, nagpapalayas ka pa nga ng demonyo. Tapos, yung buhay mo naman ay hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Hindi ka pala ligtas. Now, when you are saved, you know that you are saved because it is by grace that we are saved. Hindi po tayo naliligtas sa mabubuting gawa, kundi sa biyaya ng Diyos. Amen? And then lastly, dito po ako magtatapos. Live according to your new identity in Christ. So once you accept Christ, you become a new person. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. Mga kapatid, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, namumuhay ka ba sa iyong identity? Sabi sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave He the power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of blood, nor the will of flesh, nor of the will of man, but of God. But to all who receive Him, sa lahat ng tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kapatid, anak ka na ba ng Panginoon? Can I hear an amen? If you are not sure, tonight, make sure that you are a child of God. At kung child of God ka, namumuhay ka ba bilang isang tunay na Kristiyano? Nakikita po ba yan sa buhay natin, lalo na sa pamilya? Hindi tayo pwedeng magsinungaling sa loob ng bahay. Yung mga pananalita natin, Kristiyano ka nga, pero ang daming mura na lumalabas sa ating pananalita. No? Ang daming mga bagay ang nakikita ng ating mga anak, ng ating asawa, ng ating mga magulang sa atin. Na kung minsan ayaw nilang sumama sa church. Bakit? Hindi maganda ang ating patotoo. Now church, if you are going to receive the benefits of what Christ did, kailangan mamuhay tayo bilang mga tunay na anak ng Diyos. Na po? Next slide, sabi niya, you must understand who you are, a sinner, bound for hell, saved by grace. Sa totoo lang, papunta tayo ng impyerno, but we are saved by grace, not of our works. Kailangan naintindihan mo kung anong plano ng Diyos sa iyo. Plans to prosper you, plans to give you hope in a future. Kailangan alam mo kung anong mission mo, bakit nandito ka, bakit nilikha ka ng Diyos. And that is to give glory to Him. Kailangan alam po natin, bakit ba ako nandito ngayon? 70 ka na, 50, 40, o anong edad mo? Nagbibigay ba ng glory kay Lord ang buhay po natin? Pagka ikaw ay isang Kristiyano, hindi ko sinasabing perfecto ka na. Hindi pa po tayo perfect, but God is changing us. Ang sabi ng Bible, He is changing us from glory to glory, hanggang maging Christ-like tayo. Pero hindi tayo nananatili sa pagkakasala. Dahil natatakot na po tayong gumawa ng kasalanan because sin has consequence. Sabi sa next slide, if you are not obedient to God, you are living in sin. Christ set the example of complete obedience. Sumusunod po ba tayo sa kalooban ng Diyos? Mga anak, sumusunod ba kayo sa inyong mga magulang? Are we obedient to God? Are we obedient to our parents? Are we obedient to our leaders in the church? We should set a good example of obedience. Yung talagang pagkakita pa lang sa'yo ay nakikita na si Lord. When it comes to our service, meron po akong 2 slide dito na gusto kong ma-motivate kayo. Sabi niya dito, sa ating paglilingkod daw po, sabi niya,
our greatest joy is in serving the Lord. Yung kahit pagod ka physically, pero galak at payapa ka dahil alam mong nilalakaran mo yung kalooban niya. Sino pong masayang naglilingkod kay Lord dito magsabi ng amen? Kahit pagod ka, dahil alam mong yun ang ginagawa mo para kay Lord, naalis po ang lahat ng pagod. And then, lastly, sabi niya, maging motivation ang pag-ibig sa iyong paglilingkod. Kapag mahal mo ang Diyos, siguradong hindi ka mapapagod sa pagsunod at paglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, do we love God? If we love God, kailangan pinapahalagan natin ang ginawa ni Jesus. Huwag mong sasayangin ang ginawa ni Lord sa iyo. Huwag mong hayaan na mawalang kabuluhan ang Kanyang kamatayan sa krus. Huwag mong hayaan na ligtas ka nga pero hindi ka naglilingkod sa Diyos. Let us give time. Kahit ano po, pwede natin gawin kay Lord. In fact, sabi ng Bible, pag nagbigay ka ng isang basong tubig sa isang bata, sa isang tao, may reward ka na. What more if you are doing more than that? Ang hinahanap ng Panginoon, hindi yung kalakihan ng paglilingkod, kundi yung desire mo, yung puso mo na gustong maglingkod sa Kanya sa abot ng iyong makakaya. At pinapaalalahanan ko po kayo, if you are a true child of God, magdi-desire kang maglingkod sa Diyos. Can I hear an amen? Bago po ako magtapos, ay share ko lang yung naranasan ko kay Lord when it comes to serving God. Ako po ay na-born again, nag-church noon dyan sa may CMI. And during the time na ako ay umpisang Kristiyano pa lang, alam po niyo, nung nadama ko yung pag-ibig ni Jesus, ang desire ko yung maglingkod sa Kanya. At ang unang dinesire ko, nung makita kong may mga usher, alam niyo po yung mga usher, yung nag-aano lang doon sa love offering. Dati kasi may mga usher sa love offering. Sabi ko, gusto kong gawin yon. Napakalayo po ng tirahan namin, nasa Bamban pa. Magbibiyahe ako ng 1 oras kalahati para makarating doon sa may CMI Villa Dolores. Hindi ko inaalintana yung layo. Kasi in love ako kay Lord. Amen. Di ba pag in love ka, kahit gaano kalayo yan, pupuntahan mo? Because you are in love. And then, pag nandun na po ako, maaga akong pumupunta para ma-assign lang ako na usher. At alam nyo, pag na-assign na ako ng usher, tuwang-tuwa ako. Galak na galak ako. And very small things that we can do for the Lord, God is so happy with what we are doing. Tonight, as we close, mga kapatid, hindi natin kayang tumbasan ang ginawa ni Jesus. Hindi natin kayang bayaran ang Kanyang ginawa. But in our own small way, pwede nating pahalagan ang kaligtasan kung ikaw at ako ay tatanggapin ang kaligtasan na ginawa ni Jesus. Kung ikaw at ako ay magkakaroon ng motivation, ng pagmamahal para paglingkuran ng Diyos. Kung ikaw at ako ay magkakaroon ng pagnanasa na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao hindi pa nakakakilala. Sa oras pong ito, pwede bang hilingin ng lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kapatid, san ka man naroon sa oras na ito, san ka man nakaupo, I want you to take this opportunity na makipag-communicate ka sa iyong amang nasa langit. I want you to talk to God personally right now. Huwag mong hayaan na lalabas ka sa lugar na ito na hindi mo nararanasan ang presensya ng Diyos. Kailangan mo siya. Kailangan mo ang finished work ni Jesus. Kailangan mo ng kagalingan sa iyong kaluluwa. Kailangan mo ng kagalingan sa iyong emosyon. Kailangan mo ng kagalingan sa iyong spiritual life. Kailangan mo ng kagalingan sa iyong katawan, sa iyong finances. You need Jesus right now. I want you to talk to God. Kumusta na ang buhay mo bilang isang Kristiyano? Andyan pa ba yung apoy? Maayos pa ba ang relasyon mo sa Kanya?
Sa oras na ito, gusto ko pong manalangin kayo. Sabihin yung nilalaman ng puso nyo sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya kung anong nararamdaman mo. Sabihin mo sa Kanya kung anong kalalagayan ng iyong puso sa oras na ito. And I want you to talk to Him right now. Sige po, just continue to talk to Him right now. At kung merong narito na hindi ka pa rin sigurado kung sa iyong kaligtasan, you are not sure if you are going to heaven kapag namatay ka. Kapatid, hindi pa huli. Meron pang panahon para isuko mo ang iyong buhay kay Jesus at tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Ito lang ang umpisa. The first step is to pray and accept Him as your Lord and Savior. Kung gusto mo ito, kapatid, I want you to pray this prayer coming from your heart. Panginoong Jesus, sa oras pong ito, minsan pa, ako'y nagpapakumbaba sa inyong harapan. Inaamin ko po, ako ay isang makasalanan. Marami po akong nagawang mga mali, kasalanan sa buhay ko. Humihingi po ako ng patawad sa lahat ng mga kasalanan na ito. Hinihingi ko ang kapangyarihan ng iyong dugo na linisin ako sa lahat ng aking karumihan. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Kayo na po ang maghari sa akin, magbuhat sa oras na ito. Banal na Espiritu, lukubin po ninyo ako. At hayaan po ninyo ang buhay na ito ay magbigay kalwalhatian sa inyo. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po sa ating lahat. Ako po si Aini Chris Reyes Manalili from Forerunner Network. Nais ko pong mag-share sa inyo ng aking personal testimony. Ako po ay galing sa isang broken family. Grade 6 ako nang iwan kaming 3 magkakapatid ng aking nanay. Habang ang tatay ko ay isang OFW sa Saudi, hindi naging madali para sa aming magkakapatid ang walang nanay at hindi buo ang pamilya. Kaya nag-decide ang tatay ko na ipaalaga kami sa aming lolo at lola. Habang kami ay nasa poder ng aming lolo at lola, maraming bawal, maraming hindi pwedeng gawin. Ngunit dahil sa pagiging teenager at hatak ng barkada, naging pariwara ang buhay ko nung high school. Dahil sa sitwasyon namin sa pamilya at maling barkada, na kahit masaya ako nakasama sila at the end of the day, ramdam ko na may kulang sa buhay ko. Naiinggit ako sa mga kaibigan ko na buo ang pamilya. Noong matatapos na ako sa high school at magkokolehiyo, sinabihan ako ng lolo ko na kumuha ng kursong education. Sinabi ko sa sarili ko, bakit ako kukuha ng kursong teacher? Anong ituturo ko sa mga estudyante ko in the future kung ganito ang buhay ko? At iyon na pala ang simula ng magandang pag-asa para sa akin. Nang ako ay nasa college, maraming adjustment ang ginawa ko dahil kailangan kong mag-dorm sa Magalang at lingguhan ng uwi sa San Luis. Kaya kailangan kong makisama ng maayos sa mga taong katulad ko din na estudyante na malayo sa magulang at tagapag-alaga. At dito na unti-unting nagbago ang takbo ng aking buhay nang na-invite ako at nakapag-attend sa Christian Church at nakakilala sa Diyos. Nang ako ay nag-decide na mag-EGR that time at nakapag-encounter, ipiniranas ng Lord sa akin ang pagmamahal na matagal ko nang inaasam. Ang true love na ang Diyos lamang ang makakapagbigay. Lahat ng galit, puot at sama ng loob ko, lalo na sa mama ko, ay tinanggal ng Lord. Natuto akong magpatawad at mahalin ang sarili ko. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na makipag-meet at makipag-reconcile sa mama ko at patawarin siya sa pag-iwan niya sa amin. Kahit hindi ganoon kadaling magpatawad kapag ang Diyos ang kumilos,
sa buhay natin, wala tayong magagawa. Nanghingi din ako ng kapatawaran sa Kanya. Unti-unti akong nag-grow sa aking pananampalataya at naglingkod sa Diyos. At doon ko din nakilala ang aking naging boyfriend, na ngayon ay asawa ko na, ang aking mabait at understanding na asawa. Habang ako ay nag-aaral bilang sa kursong education at siya naman ay kursong entrepreneurship, sabay kaming naglingkod at nag-grow sa pananampalataya namin kay Lord. At nalaman ang mga paraan ng pagbibigay at pagtatanim sa Lord. Bunga po noon ay ako po ay nakapagtapos ng pag-aaral sa tulong ng Diyos at sakripisyo ng aking tatay. Hindi po doon nagtatapos ang kabutihan ng Diyos. Taong 2012 nang ako po ay nag-take ng board exam at makapasa at opisyal pong naging licensed professional teacher. After a year, nag-apply at nagparang at nabigyan ng opportunity na makapasok at maging permanent teacher sa isang public school. That is because of God. Tunay nga na kapag faithful ka sa Diyos, ito ay Kanyang ipagkakaloob. God is always faithful at napaka-amazing ng goodness ni God sa buhay namin. Year 2014, nag-decide kaming magpakasal ng aking asawa at nabiyayaan ng 2 anak. Pero kami ay nagdaan din ng mga pagsubok. Una po diyan, nagkaroon ng hernia ang aking asawa at kailangan niya mag-take or mag-undergo ng operation. Hindi naging madali para sa amin dahil kinakailangan niya munang mag-stop sa work. Kahit kailangan namin gumastos ng malaki at that time, by the grace of God, hindi niya kami pinabayaan. Lalo na ang aking asawa. Isa rin sa aming pinagdaanan, ang aming panganay na anak ay nagkaroon ng bronchial clepsis o yung namuong fluid sa kanyang lalamunan na naging bukol. Halos maubos ang aming savings sa dami ng test at check-ups na kailangan niyang gawin. Halos gabi-gabi naming iniiyak sa panalangin na maging okay at gumaling ang anak ko. Tunay nga na hindi natutulog ang Diyos. Sinagot ang aming mga panalangin sa mga tinik niyang medicine na wala ang bukol sa kanyang leeg. Talagang ipinakita ng Diyos ang himala niya sa aming pamilya. Marami mang ups and down na dumating, nagpatuloy pa rin kaming maglingkod at magpagamit sa Diyos. Tunay nga na there's a rainbow after the rain. 2 years ago, nangaharap kaming mag-asawa na magkaroon ng sarili naming bahay. At lagi namin itong dinadalangin sa Diyos. Nagtanim kami sa Diyos at naging faithful sa aming pagbibigay. Nagtry kaming humanap ng bahay under Pag-ibig. Naging napakahirap po sa amin dahil dumaan kami sa bidding at pag-secure ng maraming requirements. Dumating po kami sa punto na nawalan na kami ng pag-asang manalo sa bidding. Ngunit mabuti at tapat ang Diyos. After almost a week ay may tumawag sa amin at nagsabing, "Congratulations, kayo po ay nanalo sa bidding sa Fiesta Community Meaning." Walang sisidlan ang aming kasiyahan sapagkat tinugon ng Diyos ang aming panalangin. Nang marinig namin iyon, ang nasambit na lang namin ay, "Thank you, Lord. Thank you, Lord." Masaya kami sa kung anong narating at ibinigay sa amin ang Diyos. Yung akala mo imposible, naging posible sa Diyos. Yung kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin. Basta magtiwala lang tayo sa Lord, ang pagpapala ng Diyos ay laging naghihintay para sa atin. Maging faithful lamang po tayo sa ating pagbibigay ng tithes and offering. Sabi nga po sa Kawikaan 3:9-10, "Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan." Lagi po nating punuin ang ating mga sisidlan sa langit. Sigurado pong ipagkakaloob ng Diyos sa atin ang ating mga dalangin. To God be the glory po. At tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Taas po na atin ang ating mga tithes and offering. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa gabi na ito na ipinagkaloob niyo po sa buhay po ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, dahil kami po ay makapagbibigay sa iyo ng aming tithes and offering, O God. Dinadalangin po namin, Panginoon, sa mga may business, O God, patuloy niyo po, Panginoon, na sila po ay pagpalain. Sa mga estudyante po, Panginoon, patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila, Panginoon, yung wisdom and knowledge na nagmumula sa iyo. And even, O God, yung kanilang tuition fee, O God. Dinadalangan din po namin, Panginoon,
Yung mga nagtatrabaho, O God, promotion po, Panginoon, ang ipagkaloob niyo po sa kanila. Salamat po, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ang aming pong pagkakaloob na ito ay may kapupuntahan, Panginoon. At ikaw lamang po, O God, ang aming pararangalan, O God. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen po.